Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga pangkasalukuyang kumakain ng inyo pong mga panangalian. Magandang tanghali, North, South, East, and West Corner. Kamusta po ang bawat isa, to all our viewers nationwide and worldwide, and even to our CSI family. Kamusta po kayo? And may ilan-ilan na po sa mga nakikita po na kasama po dito. And it's always a great blessing na tayo po ay patuloy tayong nagsasama-sama at patuloy po tayong lumalago sa salita ng Diyos. Shout out Team Focus, Team Preparation. Magandang tanghali po sa inyo lahat. While you are on your break, join me for a few minutes na tayo magsasama-sama at muli natin babalikan ang ating magandang talakayan about cultivation. And as we can see on our screens, on your screen, nandiyan po yung ating pong main theme. Dito sa likod ko lang nakalagay dyan ang cultivate yourself and motivate the family. Nasa May na po tayo. Second Thursday, no? Second Thursday, nandito na po tayo ngayon sa, second Thursday na po tayo kasi nag-open tayo nung nakaraan ay first Thursday yon. And ngayon ay second Thursday na po tayo ngayon ng buwan ng Mayo. And mamalay-malaya natin yan, patapos na naman tayo niya. Pero ganun pa man, I would like to encourage you to keep on growing. And the question for you, Team Focus, Team Preparation, are you motivating your family as of this time? Have you been motivating your family now sa taon na ito, sa buwan po na ito? Dahil napakaganda ng ating pong pinag-uusapan. Kung naaalala nyo, yung meron tayong pinag-uusapan na sumama ang ating mahal pastor last time, we talk about the incorruptible seed. And I've shown to you last Thursday, that there's no problem when it comes to seed. Going straight to our topic, when it comes to cultivation, tandaan po natin that the main issue is always the soil. Kaya nga may word na cultivate eh. Kaya nga may tinatawag tayong cultivation because when we cultivate, ang inaayos natin ay yung paglalapagan ng seed. Yung pupuntahan ng seed. And I've already given you, nabanggit yan ni Pastor sa atin last Thursday. No? Last Thursday ay nabanggit din sa atin ang ating mahal na Pastor regarding the seed, regarding the soil. Then sabi ko nga sa inyo, some fell on the stony side, wayside, and the thorny side. You see? So, meron din good ground tayong tinatawag. So, makikita natin dito mga kapatid na ang kailangan talagang i-cultivate ay yung paglalagyan ng seed. You see, again, we've discussed the last time that there's no problem in the seed. So, ang ating pinag-uusapan ngayon dito is the soil. Na nabanggit natin ating mahal na pastor, dudugtungan po natin yan sa mga oras po na ito. The question is for you, young people, Team Focus, Team Preparation, the question for you this noontime is, how's your soil? Or what kind of soil are you? Yun ang pinakamagandang tanong. Huwag lang tayong mag-amoy lupa. Marami sa young people pagka pinapawis na nag-amoy. Huwag lang tayong mag-amoy lupa o digit sa lahat. Ay tayo po mga kapatid, ay lalo-lalo sa inyo young people, napaka-importante na malaman nyo kung anong klaseng ground kayo. Pag kayo ay tinapunan ng sower ng seed, what kind of soil is your heart? What kind of ground is your life? You see, alam nyo, it's very important to determine, young people, sa mga habang kayo ay nandiyan pa sa edad na kinabibilangan nyo ngayon, whether you are on the Team Focus, especially, lalong-lalo na kayo, Team Focus, you are so blessed that as far as chronological age is concerned, talaga namang malayo pa ang takbuhin nyo. If you will just stay physically healthy, marami pa ang tatakbuhin ninyo, malayo pa ang tatakbuhin nyo, at marami pa kayong magagandang panahon ahead of you na pwede nyong gamitin para sa Panginoon. If you will just make it sure that you will be a good ground in or you will be a good soil na kung saan paglalapagan ng seed. You see, sabi ko nga, kung pinag-uusapan natin dito, no? Kung pinag-uusapan natin dito yung ground, kayong nakakaalam ngayon, personally, you are the ones who know what kind of ground is your life. Every time no pumapasok kayo sa loob ng auditorium, anong klaseng ground ka?
You see, alam mo kasi young people, lalo na team focus, sabi ko, lalong ganun din naman sa inyo team preparation. Before you enter the ground of marriage, before you enter that ground of marriage, you have to make it sure kung anong klaseng ground muna yung sarili mo. You see, this is once again also another important matter that you have to pay attention to. It's because kung pagdating sa salita ng Diyos, nawawala na tayo kagad ng panlasa, kayong young people, nawawala kagad yung amor nyo bagbaring salita ng Diyos. So, the problem is that maybe you have to check, baka your ground is just like the wayside, or your ground is just like the stony places na sinasabi sa Matthew chapter 13, or maybe your ground is just like a thorny ground na kung saan maraming nakakapag-choke sa paglago ng seed na itinanim sa'yo. You see, alam nyo, young people, sabi ko nga, honesty in your Christian life is very important. When it comes to cultivation, honesty is very important. Kaya ako sinasabi sa inyo that honesty is very important so that you will once again understand and learn carefully kung paano nyo i-cultivate yung sarili niyo. You see, tandaan nyo mga kapatid, tandaan nyo young people, Satan is always there to pluck out the seed. Nandiyan lagi ang diablo para tanggalin sa inyo yung bini. It's just a great blessing na hindi nadadamay dyan, salvation. Pero yung paglago mo, ayaw na ayaw ng diablo yan. Kaya nga, every time the sower sow seeds in you, you sow the incorruptible seed in your life. Ang gusto mangyari ng diablo dyan is just like ang maging mangyari sa inyo ng diablo is just like what is being mentioned in verse number 4, na kung saan you will be just like a wayside. Your ground will just like be the wayside, na kung saan pag dumating yung mga fowls, gagawin lang nilang pagkain. They will just devour it. You see, basta lang nilang kukunin sa'yo, basta lang nilang kakainin. Now the question, ang magandang salaminan ninyo ngayon sa buhay nyo. Sa buhay nyo ngayon bilang isang Kristiyanong young people, every time you're sitting inside the auditorium, Team Focus, Team Preparation, every time you're listening to this program, every time na kayo po ay nanonood sa Team Focus, kumasama sa Team Focus program natin, Staying Alive, and the Preparation program, every time you attend the services ng Sunday morning, Sunday school, main preaching, and then even sa Sunday afternoon, and even Wednesday, you see, those are the time that or every day we are being sown by an incorruptible seed. Mayroon tayong our family time with God. Na kaya ko sinasabi sa inyo, it's because of the reason that you had to check yourself. Again, i-check nyo yung sarili nyo. Sinong mabilis kumukuha niyan? Kasi alam nyo, ito pa isa, nakalimutan ko itong banggitin last Thursday. That one of the blessings is that we have a faithful sower. You see? At wala siyang sinasayang na oras to sow seeds in us. You see, from time to time, He's sowing seeds in us. From time to time, nandiyan dyan, sinusow niya sa atin yung seed na ibinibigay niya sa atin. From time to time, sabi ko nga, from time to time, nandiyan dyan palagi. Kumbaga, from time to time, yung incorruptible seed is being sown in our life. Na kaya ko sinasabi sa inyo, wala tayong problema sa seed, wala tayong problema sa sower. You see? So the question is, kamusta tayo? You see? Pag tayo ay nasowa na seed, young people, lalong-lalo na kayo, you have to determine if you are in the wayside, you have to be honest so that you will be able to determine kung sino yung mga fowls na nagdi-devour ng seeds na itinatanim sa'yo. Sino yun? And hindi lamang yun. When it comes to the stony places, you see, you have to ask yourself, what kind of ground is your life? What kind of ground are you na parang hindi nag-uugat sa iyo yung salita ng Diyos? Alam nyo, yan yung nakakalungkot mga kapatid, yung hindi mo makita na nag-uugat sa iyo yung salita ng Diyos. You see, that's a big question na hindi mo makita na parang tumatibay yung kapit ng salita ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, young people, this book right here, walang problema ito eh. You see, it's already existing before we ever yet existed. Buhay na to, existing na to. You see, yan yung lagi kong sinasabi sa inyo, young people. The reason why I'm giving you this is because of the reason na makita ninyo mismo sa sarili ninyo sino yung fowls na nagdi-devour. You have to determine that. You have to be honest sa condition nyo. Anong klaseng ground ka ngayon? What kind of soil is your life?
You see, para malaman mo kung ikaw ba yung parehas ng sa wayside, you will be able to determine sino yung false. Who are the false of the air? Pagdating sa stony places, bakit hindi nag-uugat sa'yo? You see, and pagdating sa thorny grounds, what are the things that chokes the seed? Now, here's how you cultivate. Okay? First, you have to be honest. Okay? Here's how to cultivate your soil, how to cultivate your ground. First, you have to be honest. Sinabi ko sa inyo kanina. Second, okay, maring ikaw ay parang sa wayside. Your ground must be like the wayside. Now, the next thing na kailangan mong gawin, you have to determine kung sino yung nagiging fowls na nagdi-devour ng seed na inilalagay sa iyo. You see, you have to determine. If your ground is just like the wayside, you have to determine, you have to cultivate that. Paano mo i-cultivate kung yung ground mo is just like the wayside? You have to determine sino yung fowls that devours the seed. You see, you have to make it sure sino yung mga nagdi-devour, sino yung kumukuha ng mga seed na tinatanim sa iyo. You have to determine yung mga yan because pag hindi mo that's how you will cultivate your ground para hindi ka manatili na para kang wayside. Na pag natinaman ang salita ng Diyos, mabilis ka lang dukutan ulit, mabilis lang tukain ng mga ibon. So, sino yung mga fowls na yun? If you know that you're just like the wayside, sino yung mga fowls na nagdi-devour? It could be your friends, it could be relatives, it could be those people na kinasasamahan mo na kung saan walang prinsipyo ng salita ng Diyos at hindi tumatagal sa pag-standard ng salita ng Diyos. It could be your church friends that tolerates what? Worldly or carnal minds in the church. You see, they can be used to devour the seed na nilalagay sa iyo. Kaya nga, you have to check yourself, anong klaseng seed? Anong klaseng soil ang sarili mo? That's the first one. Be honest. Am I like just the wayside? Then I have to cultivate myself. How are you going to cultivate yourself? If your ground is just like the wayside, determine the fowls who's devouring your seed. Punta tayo dun sa pangalawa. Ano dyan? Verse number 5. Some fell upon stony places. You see, some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up. Tumutubo naman. Pero sabi ng Biblia, and they had no, forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. Yun lang, walang lalim. And when the sun was up, they were scorched, and because they have no root, they withered away. If your ground is just like the stony places na sinasabi sa verse number 8, you have to check yourselves. Bakit? Bakit stony? Bakit ka naging bato-bato? Bakit nakulangan ng sustansya ng soil? Bakit hindi ngayon lumalalim at hindi nagkakaugat sa iyong salita ng Diyos? You have to determine anong nagpapatigas ng ground mo kung bakit nahihirapang umugat sa iyo ang salita ng Diyos. You see? That's how you cultivate yourself. Of course, aalisin mo yung mga bato-bato na yan. Bakit? Yan ang magpapababaw. Yan ang yan ang magiging dahilan para yung seed ay tumubo lang sa mababaw. Kaya nga pagka umaraw, sabi ng Biblia, matutuyo, masusunog lang yan, matutuyo, masusunog sa araw. Kasi nga, bakit ganon? Walang ugat. Bakit hindi umugat? Hindi lumalim. Bakit hindi lumalim? Kasi bato-bato lang eh. You have to if you're going to cultivate yourself, you have to check. You have to check. Tanggalin mo yung mga nagpapatigas sa iyo. What are your strongholds para hindi mo pang hawakan yung itinuturong prinsipyo ng salita ng Diyos? What are those things na nagpapatigas sa iyo para hindi umugat sa iyo ang salita ng Diyos? It might be your pride. It might be your own personal standards, personal and biblical standards. You see? Na yan yung nagpapatigas sa'yo, nagpapayabang sa'yo, hindi, alam mo, buhay ko naman to eh. You see, ako naman nakakaalam kung saan ako talaga pupunta eh. Siyempre, si Lord naman, magagabay lang yan. You see, pinartidahan mo pa yung Diyos. You see, that's so, when you cultivate yourself, if your ground right now is just like what the Bible is saying in verse number 6, or in verse number 5, you have to make it sure. You have to make it sure na ma-determine mo at tanggalin mo yung mga nagpapatigas sa'yo para hindi umugat yung salita. Tanggalin mo yung mga bato na yan. Tanggalin mo yung mga strongholds na yan para manatiling soil, good soil yan na kung saan kayang lumalim ng ugat
ng salita ng Diyos at pag umugat ang salita ng Diyos, mas titibay pa ang kapit nito sa buhay mo. Then the next ground, ano sabi dito sa next ground? Fell among, sa verse number 7, the thorns. And the thorns sprang up and choked them. You see? So ano makikita natin ngayon dito? Maybe your ground is a thorny ground. Maybe in your ground, there's a lot of thorns that chokes the growth of the seed. Imbis na namumulaklak na, imbis na namumunga na, hindi mangyayari. Bakit? Nacho-choke. So you have to determine, ano ang nag-hold naman para magbunga yung salita ng Diyos. Ito yung klase ng ground na pwede mo tingnan sa sarili mo. Yes, tanggap mo naman yung salita ng Diyos. Masaya ka naman tumatanggap sa salita ng Diyos. Masaya ka naman at tinatanggap yung salita ng Diyos. But the question is, bakit yung pagbubunga parang atagal? Yeah? Parang kailan ba mangyayari sa akin yung nangyayari na yan? Kailan ba yung sinasabi nila Sir John, nila Sir Maki sa Staying Alive na pwede rin ako maging host, pwede rin ako kailan kaya mangyayari yon? You see, madali lang, mga kapatid. Para mangyari yan, napakadali lang. You have to determine. I-cultivate mo yung ground mo. Alisin mo lahat ng tinik na nag-choke sa salita ng Diyos. And you know what are those things that chokes the Word of God. You see? Ano yung mga bagay na yan? Maaring sabi ko nga, yung mga sumasakal sa'yo, yung mga bagay na pinapahintulutan mong dumikit pa sa'yo. Kumbaga, itong mga thorns kasi na ito, sinasabi dito sa verse number 7, Young People, Team Focus, Team Preparation. You see, kung ano itong mga thorns na ito yung mga bagay na pinapahintulutan yung tumubo kasama ng salita ng Diyos. You see, parang sa ano yan If I'm not mistaken, sa natatandaan ko lang, natutunan ko lang, no? Parang sa damo, sa ano yan sa halaman, sa paso. Minsan may kusa na lang tumutubo dyan, parang damo-damo, di ba? Na kailangan mong tanggalin yun, kailangan mong bunutin. Bakit? Umaagaw ng sustansya yun Pag hindi mo ginawa yon, imbis na masusolo nung tinanim mong halaman, yung kanyang nakukuhang pagkain, yung kanyang nakukuhang nutrients, aagawin pa nun. Kaya imbis na bumilis yung pagbunga at pamumulaklak ng iyong tinanim, mabagal. Bakit? May mga kaagaw You see? That could be the things that choke the incorruptible seed sa buhay ninyo. You see, that could be the things that chokes the seed, the growth of the seed sa buhay ninyo. Nagkakaroon ng kaagaw. Tama nga yung sinabi dito ni Ma'am Yang. Minsan, mas nagiging healthy pa yung damo. Mas green pa yung damo kesa doon sa dahon nung itinanim mo. You see, bakit? Kasi hindi mo tinanggal You see, alam mo, napaka-importante na ito na dapat nakita nyo sa sarili nyo, young people. This is really very important. When you cultivate your ground, first, you have to know and you have to be honest, what kind of ground are you? If you're just like the wayside, then you have to know cultivate yourself, tanggalin mo lahat ng fouls. Tanggalin mo lahat, not foul sa basketball, but the fouls of the air. You see, those fouls of the air that devours the seed, tanggalin mo lahat yon. Alam mo kung sino sila ng mga dapat mong tanggalin na kumukuha ng itinanim sa'yo. If your ground is just like the stony ground, you see, sa batuhan, then tanggalin mo lahat ng mga bato-bato na yan na nagiging stronghold mo, na nagpapatigas sa iyo para hindi lumalim yung ugat ng salita ng Diyos sa buhay mo. And then the third, yung sa thorny ground, you have to make it sure. I-determine mo, i-cultivate mo yung sarili mo, tanggalin mo lahat ng kaagaw mo sa paglago. Tanggalin mo lahat ng umaagaw ng paglago mo. Tanggalin mo lahat ng umaagaw ng sistansya ng paglago mo. You see, tanggalin mo yan. You have to make it sure na matatanggal po yan. Bakit? Because ang mas gugustuhin nating ground ay walang iba kundi sinasabi sa verse number 8. But other fell into the good ground and thought forth and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Who had ears to hear, let him hear. Now, so ano makikita natin dito? Yeah, this is one of the things that you have to see. You have to check within yourselves, young people. You have to check it. You have to make it sure. Kailangan tingnan nyo maigi. Okay? You have to make it sure if your ground is just like the good ground. Malalaman mo yan ngayon. Kung yung 100-fold na sinasabi ng Bible, yung 60-fold, yung 30-fold, are you experiencing it now? Kung hindi mo pa yan na-experience ngayon, well, you have to make it sure
that your ground is cultivated. You have to cultivate your ground. Kasi isa lang ibig sabihin niyan, kung hindi mo nararanasan yung mga blessings na ito, then you have to cultivate your ground. You have to cultivate your ground. Bugawin mo lahat ng fowls na yan, ng fowls of the air that devours the seed. Alisin mo lahat bungkalin mo lahat ng bato na yan na nagpapatigas sa'yo para lumalim pa yung ugat ng salita ng Diyos sa buhay mo. And higit sa lahat, bunutin mo yung mga thorns na yan na sumasabay sa pagtubo ng seed sa buhay mo para mas maging fruitful pa at ma-experience mo yung 100-fold, 60-fold, 30 sinasabi ng Biblia na sinasabi ng Biblia dito na 60-fold and some 30-fold. You have to determine your ground. If you want to cultivate yourself, determine your ground first. Be honest with your ground, what kind of ground you are. And then the third, yung mga sinabi kong process of cultivation, ways of cultivation. Kailangan mong bugawin ng mga nagdi-devour ng seed. Kailangan mong bungkalin lahat na nagpapatigas sa'yo para lumalim ang ugat. At kailangan mong tanggalin yung mga sumasabay sa pagtubo na nagchuchok ng paglago mo. That's how you simply cultivate yourself. Tandaan nyo, walang problema sa seed. Lalong walang problema sa sower. Christ is the sower. Our pastor is his assigned sower for us. Your area leaders, your group leaders, kami yung katulong sa pagtatanim. So, the point is, pagka tinaniman tayo, anong klaseng ground tayo tataniman? Ngayon, mga kapatid, kasama po natin dito ang ating pong mahal na pastor, Pastor Hill. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill. And again, it's always a great blessing na kasama po natin ang ating mahal na pastor. Pastor, baka meron po kayong pwedeng ma-share sa ating mga young people regarding dito po sa pinag-uusapan natin about cultivating their grounds. Yeah. Magandang hapon at magandang tanghali sa inyo lahat. At salamat sa inyong pakikinig at pag-tune in lagi rito. By the way, kararating namin, siguro mga kapasok namin dito, inuna ko lamang dito sa sinidya kong unahin dito sa covered multipurpose building natin para at least yung mga naka-tune in ngayon, makakita kayo ngayon. Yeah, by the way, Pastor Hill, kasama po natin, nakasubaybay po sila Brother Justin Fong. Oh yeah? Yeah, That's they're good. watching. Magandang tanghali sa iyo, Justin. At I don't know what time is it now in California. But anyways, maganda yung pinag-uusapan natin ngayon. Maganda yung sinasabi mo, Joe, kanina. And it's about, cultivating your own ground, your own soil. Alam niyo, pinakamaganda nito, mga kapatid, nakita ko, tama yung narinig natin, walang problema ang sower, walang problema ang seed, lahat yun ay maayos na. Yeah. Pero tayo ngayon na soil, tayo ngayong ground, kinakailangan magkaroon tayo ng desire na makultivate talaga natin. That's In right. other words, ilagay na natin sa tamang kalagayan natin na dapat mag-desire tayo na ma-improve natin ang sarili natin sapagkat tayo ang mga kabataan, sabi ko nga niyan, hindi na kayo mananatiling bata, hindi kayo mananatiling kabataan. Man. Mag-grow na talaga kayo. You have to grow. And you will hate it na pag nag-grow kayo, ay tumanda na kayo physically and tatanda na kayo what do you call it? Biologically? Yung ba yung sabi ko sila? Chronological and biological. Yeah, chronologically. Hindi mo maiiwasan yun chronologically. Pero of course, hindi rin natin, madi-delay lang natin yung biological growth natin, pero talagang mag-grow pa rin tayo doon. But anyways, itong point ngayon, habang nandiyan pa kayo ngayon, sa age ninyo na ngayon, is you have to desire to cultivate it. You have to desire to grow. Because yung growing, hindi mo may iwasan, but yung direction ng growth, yun ang pinakamahalaga. Yung anong klase, nag-grow ka nga, pero to what aspect? Anong aspect ng growth nandoon ka? You see?
So maaaring nag-grow ka, pero yun namang pag-grow mo ay hindi naman maayos. You Yeah, see, that's right. maaaring nag-grow ka sa immaturity. Yeah. Pakinggan yun, parang negative. Nag-grow ka sa negative. You know? Nag-grow Ang sa pangit immaturity. pakinggan. Yeah. Nag-grow sa immaturity yung pampangit. Pero it's happening talaga. Kung honest tayo and if the truth be told, maraming mga ganyan na kalagayan ngayon. Yeah. Ang tatanda na nila, pero makikita nyo, ang attitude nila, wala. Parang, sabi ko nga niyan, mga infant giant. Yeah. You know? Yun ang malupit dun eh. Infant giant. Lumaki lang ang katawan, malaki ang pero ang ugali niya pang infant pa rin. So, nakakaawa mga kapatid. Ako, lagi niyong naririnig sa akin yan. Nagtitipon, kasama natin sila brother, kasama natin si Brother Noel, si Brother Rudy at ilang pang mga tatay dyan na kasama natin. Naririnig lagi nila sa akin na naaawa ako sa mga kabataan na sana maayos na yung kanilang kalagayan, pag-iisip. Pero pag nakita mo na nag-iisip sila, yung decisions, the way they make decisions, and akalain mo magde-decide sila ng ganung klaseng decision na parang pambata. You know? Yeah. So, nangyayari ang mga bagay na ito pag hindi natin kinultivate yung, nandiyan na eh. Yeah. You always Right. have the opportunity to improve yourself. Pero nagiging passive because gusto nating matikman yung mga karangyaan ng sanglibutan. Let me tell you something, na ang karangyaan ng sanglibutan, pabago-bago yan. Yung nakikita nyo ngayon about gadgets, Yeah. nakikita nyo ngayon about yung lahat ng mga nakikita nyo na parang nakakainggit sa mga kabataan, bukas sa makalawa, iba na naman. Yeah. See, in fact, the way na ikaw, the way you choose your way, yun ang magsasabi kung matured ka na nga or nag-i-improve ka. Yeah, or that's it. cultivate mo yung sarili mo. Pero pag pinili mo pa rin, katulad ng, for example, sabi ko nga, maraming kabataan ngayon, maraming may trabaho ngayon. Ang lalaki na ng sweldo, pero hindi makapagbigay sa gawain ng Panginoon. That's right. Bakit? Because they're spending their money, their fund more on their pleasures rather than treasure. That's You right. see? So, wala silang tinitreasure mga kapatid, pero marami silang pinipleasure. Marami yung gusto Yun. nila, Guwapo. temporal na kasiyahan, pero walang walang kinalaman sa eternal na kasiyahan. You see? So, ang ibig sabihin lang noon, very poor pa yung kanilang decision sapagkat pinipili nila yung temporal kaysa eternal. Pinipili nila yung walang eternal value kaysa dapat piliin nila yung may eternal value. So that will tell you and push you to improve yourself. You see? Kaya That's nga right. sabi ko kanina, pag nakakita naman kayo dapat ng ganyan, tingnan nyo, ang laging nakikita ng mga kabataan, yung mga parang mga bata ngayon na parang kahit hindi magtrabaho, pero nag-i-enjoy. Di ba? Because their parents are taking care of them. They're still, carried by their own parents, kahit matanda na sila. Yeah. Pero, ang dapat tignan sana ng kabataan ngayon, yung mga, maraming ganyan naman sa YouTube 24 years old, matindi na ang trabaho, matindi Yeah. na ang business. 30 years old, angat na. Di ba yung ano nga ng Facebook Yeah. Hindi ba yan nagsimula na ganyan Nagsimula yan na nagkataon, nag-aral siya sa mga ganyan, sa, I don't know how you call it, sa technology na ganyan, and then nag-discover siya ng ganyan. So, nag-come up siya sa ganyang klaseng business. So, kaya makita mo umasenso ng gusto. So, Yeah. ang ibig ko sabihin, wag lagi yung parang konting trabaho, marami ng saya. Kasi walang kakwenta-kwenta yan. Kaya doon pa lamang, ang isang matinong kabataan, hindi niya papayagan
na ang seed ay basta tukain na lamang ng mga ibon. You understand? That's right. Yung seed na nasa iyo, if you desire to be a good soil, a good ground, you will never allow anybody in this world na kukuhanin yung seed na pwedeng mag-grow sa iyo at magbigay sa iyo ng magandang future. Di ba? So, ganun yun. Hindi mo papahintulutan. Hindi mo rin papahintulutan na yung seed na yun ay tinanim sa iyo sapagkat magandang soil ka, magandang ground ka, na isang araw, ito-choke lamang or Yeah, that's isasakalin right. lamang, pipigilin lamang ng mga kaibigan mo or ano pa man. You see? Now, ang technique na napakaganda sinasabi dyan sa parable of the sower, the parable of the sower, ang pinakamaganda dyan is, lesson, go deeper. Yeah. Go deeper. Huwag kang papayag na parang maging stony ka lamang na napakababaw ka. Yeah. Magpakalalim. Hayaan mong bungkalin mo para ang seed na tumatama sa iyo magkakaroon ng magandang roots at mamumunga ng mabuti. So, wag mong pahintulutan na ikaw maging fallow ground or napabayaan Yeah. na ground. That's right. Kasi fallow ground, ang tawag doon sa Bible, fallow ground. Huwag mong papahintulutan na maging pinabayaan ka lang na ground. But, till, yung bungkalin habang the more na lumalalim yan, the more na maganda. You see? At sigurado kung ma-reach mo ang magandang soil, magandang klase na ground, at Yeah. magkakaroon ng roots ang anumang seed na itatanim sa iyo at magkakaroon ng magandang bunga. Yan ang pinakamaganda niyan. Pero hindi mangyayari yan by accident. Yeah. Nangyayari yan on purpose. In other words, kaya meron tayong programa ganito to challenge you, to encourage you, to cultivate, to develop, to That's till. right. Sapagkat walang aksidenteng asenso. Yeah. Or walang asensong aksidente. Lahat is on purpose. In other words, you plan it, you work on it, and you got it. Yeah. See, Amen. wala kang makukuha, wala kang makikita ng asenso kung hindi mo tatrabahuhin. You have to work. Young people, huwag kayong matakot na magtrabaho, huwag kayong matakot na mapagod, huwag kayong matakot na mag-exert ng effort, huwag kayong matakot na mapuyat, huwag kayong matakot na magising na maaga. Okay? Alright. So, nawa ang programa ito ay patuloy na nakatulong sa inyo. Ito, programa ito ay dinisign para makatulong sa inyo, hindi para sirain kayo. Amen. Okay? At hindi para lamang pagsabihan kayo. Okay? Yeah. Kundi para lamang encourage kayo at matulungan kayo at, ang higit sa lahat, anihin nyo to, sa inyo to. Ano mang naririnig nyo ngayon, lahat ng naririnig nyo ngayon, lahat na napapanood nyo ngayon, lahat ito ay mapupunta sa inyo, mailalagay ito sa isipan ninyo, ito ay mapupunta sa kapakinabangan ninyo in the future. Hindi lamang ito magkakaroon, hindi lamang ito mabibitawan natin ngayon, kundi isang araw, makikita nyo, kayo pa rin na makikinabang nito. Man. Okay? Nasa iyo to. Nakatanim na ito dyan. Habang That's right. panahon na yan. Nandyan na yan sa inyo. Alright? So, Amen. katulad sabi ko, nandito na ako ngayon sa site. At pagdating ko rito, nandito na ang aking partner. Yeah, Pastor Louie, magandang tanghali po. Yeah. Tanghali, sir. Amen. Amen. Yes, sir. Ayan. At gusto ko makita nyo yung ayan, ang mga ginagawa natin yan. Nakita nyo, nakapaligid na yung madilim na rito sa loob. Yeah, may mga bintana Ayan. na. Ayan kaya madilim na dito sa loob. Kita nyo yan. Bintana. Nakapaligid na yung bintana. Wow, bawas init na yan. Oh yeah, bawas init na talaga. Grabe na talaga. Ayan. Ayan, si Joel yata yun. Yan, yung stage na yan, Joel, ikaw ba yan? Yan, Amen. Yan. Yung isa yung kunyari lang yun. Wala naman yun.
Sigurado ko Yan, si Darwin yun. Yan, napapaligiran na ng balcony. Wow. Dumilim at talagang bawas init na kasi parang nag-ano siya, Dim. Ang tag nito? Nasala Parang po yung... Nasala yung Yeah, init ng araw. Yeah, pero bawas araw, pero bawas hangin din. Yun lang. Pero ayan yung ginagawa ngayon doon sa kabilang building. Ayun na, tingnan mo itsura ng bagong building na yun. May itsura na, may mga kwarto na siya. Wow. Ayun, si Adam. Ayan, Adam! Kaway! Yan. Ayun. Uy, Kikita kinagat siya nyo? ng lamok. Ayun, doon naman, yan yung sa may nakaitim na yon. Doon naman ginagawa yung tubig. Ayun na, oh. Oh, yung May deep tubig na well. ba? Pastor Louie? May bibili lang si Pastor Louie. Pero, live tayo, live! Kaway! Yan, kumakaway yung mga nagtatayo. Yan po yung sa deep well po, no? Deep well, yeah, deep well yan. Wow. Amen. Okay, ayan. So, yan yun. Makita nyo, yung third floor na lang, walang itsura. Pero yung, Second may floor. itsura na, oh. Yeah. Ayun, makita nyo, may mga parang division na, may mga kwarto na. Yeah. Wala si Amen. Rapi doon, eh. Parang natutulog yata si Rapi. Mainit. Tanghali po kasi tanghali. Hindi, nagtatrabaho pa siya. Amen. Nasa loob siya. So, ito ngayon yung mga nagtatrabaho ng salamin natin. Sinasalamin na natin. Yan, si Anthony. Yan. Anak mo, no? Ayan, anak niya. Amen. Yan. Amen. Okay. Wow. Ayan, kaya panalangin nyo at patuloy-tuloy lamang ang trabaho natin dito, mga kapatid. Nandiyan sila Ninyo. Si Ninyo naman ay andon, busy sa pagpipintura. Ninyo! Yan. Nakita nyo si Ninyo. Amen. Yeah. Alright, mga kapatid. At katulad sinabi ko sa inyo na nakaraan, lahat ito ay sa inyo, lahat ito ay sa atin, lahat ito ay sa church. Amen. And I'm hoping na hindi natin sasayangin ang lahat ng investment natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Nangyayari ang ganito pagka patuloy natin kinukultivate kung anong binigay sa atin ng Yun. Panginoon. Let us all be a good ground. Amen. Okay? All right. So thank you very much, Yao. Thank you. Amen. At kahit na solo ka dyan, mukhang hindi ka sinamahan ni Maki, ha? Medyo nag-aayos po siya sa kaniyang babalikang bahay. Yeah. Kausap ko siya kanina. Apo. Kaya tinatawagan ko siya. Medyo sanay na rin. Okay, kaya nga sumasama ako kahit na naglalakbay, eh. Amen. Okay. Alright, muli maraming salamat po Alright, mga kapatid. Amen. Yan, nakikita nyo po how blessed we are. Ginukultivate, yan sinasabi ko po sa inyo. Kaya young people, you have more years ahead of you. Mapateam focus, team preparation. Kaya focus and prioritize on cultivating your ground. Ang daming blessing ang i-enjoy natin na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya tandaan nyo, ilagay nyo lagi sa isipan natin ito. Do not waste your time. Tingnan nyo yung pangangalagaan natin. Young people, ang hingiin nyo sa Panginoon ng pagkakataon, karagdagang kalakasang buhay na kayo'y gamitin niya para patuloy nating mapangalagaan yung ipinagkakatiwala ngayon sa atin. Yung sinisimulan ngayon ng ating mahal na pastor. Kaya again, sa lahat ng mga nanonood din po sa bawat isa, again, for all the adults, let's all be making sure that we will help these young people sa team preparation and team focus to cultivate themselves biblically, spiritually, and intellectually. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong programang The Baptist Lunch na kung saan patuloy na binibigyan tayo ng a bunch of spiritual lunch. It's always a great blessing na kasama natin ang ating mahal pastor. Yes, sir. Yo, may tanong si Brother Pong. May tanong kung yan daw ay campsite or sabihin mo, ito ay hindi lang campsite. Ito ay ranch, pwedeng campsite, pwedeng lahat. It's Lahat a ito. multi-purpose site, Brother Justin. Yeah. Yeah, just it's
It's for the family, for the church family. Yeah, it's for the church family, and it's always a great blessing that we were able to do all the activities in one place. Amen, amen. All right, muli maraming salamat po mga kapatid. Thank you very much for being with us. Thank you very much for tuning in with us. And I believe that by God's grace, we've been a blessing to you. Let's keep on cultivating ourselves and let's take it seriously, lalo na sa Team Focus Team Preparation. And of course, I'm not gonna forget, mamaya Staying Alive program. Tuloy-tuloy tayo sa ating topic, Team Focus. May the force be with you. See you later tonight at 8 o'clock. And of course, ganun din naman yung ating Mother's Sunday. So invite more mothers this coming Sunday. May mga areas na nagsasaturate para sa Mother's Sunday natin. We are preparing well for it. And napaganda ng ating theme for this coming Mother's Sunday. Kaya do not miss it. Magkita-kita po tayo muli. Maraming salamat. Thank you for being with us. Thank you, Pastor Hill. Thank you to our viewers nationwide and worldwide. God bless us all. And on top of all this, lagi nang sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon.